Hindi siya makawala kasi ang sarap eh. Ang sarap guys eh. Dito kinakain ng mga hapon kasi nga kahit ano kasi kinakain ng mga yan. Pero since sa alagaan natin sila ay ang papakain natin dyan ay yung mga gawa lang ng lola nyo. Jajang! Mag-aalaga tayo guys ng crayfish or yung tinatawag nila dito na zarigani kasi masarap yun guys kapag kaalaga. Mga kapon hindi kumakain ng crayfish guys. Peste dito sa Japan yun. Kaya gagawin natin, mahuhuli tayo. At nandito nga tayo sa Jajan mini dam sa lugar namin. Titignan natin kung may mahuhuli tayo. At meron tayong net dito guys. Ang nilagay natin ay itlog ng isda o yung mentaiko. Mahal niya na. Ganda oh. Kirei yan. Iro no ka na, hunto ni. So titignan natin guys kung may makukuha tayo para wala eh. Kasi alam nyo guys, ang dami na dito ngayon sa Japan ng mga ganun. Kaya lang, dito sa pununtahan natin, hindi ko alam kung meron tayong mahuhuli dito. Kasi may mga koi dito. Pero hoping meron at mabalikan natin ito mamaya. So ayan. At itatali. Misa kasi may nag-fishing dito guys. Na na mga koi. 閉まってない。投げないでよ。あんたダイブするよ、急に。So, ayan, pinatatali natin kay Papa. Tapos, ihagis natin sa malayo. Titingnan natin kung makakahuli tayo. At babalikan natin ito mamayang hapon. Hoping may mahuli tayo, guys. Dito sa Japan, kapag nahuli kayo ng crayfish, hindi nyo pwedeng ibalik ulit. Kailangan pag kinuha nyo, tapon nyo na o kainin nyo. Kasi nga napakalakas dumami yan guys, kaya peste yan sa kanila. Ang multa dito guys sa Japan, kapag ka nahuli kayo nagtapon ng crayfish sa mga pond, ang bayad sa kanya ay 1.2 million o 300 lapad. Tapos it's either yung magbabayad kayo ng fine ay makukulong kayo ng 3 years. Kaya wag nyong gagawin guys na katulad ng manguhuli kayo tas padadamihin nyo and then pakakawalan nyo ulit sa pond. Sobrang higpit po talaga dito sa Japan kasi nga naniniwala sila guys na peste yan dito sa kanila at hindi din naman nila yung kinakain dahil nga marami daw dalang bakterya at virus. Tapos kasi nga kung ano nga kinakain. Tapos yung mga palayan dito, yung mga taniman na katulad ng luto sa mga nakababad sa tubig ay isa sila sa mga naninira, nambubutas pa nga ng lupa. Kaya yung mga pananim ay hindi masyadong gumaganda ang ani at usually namamatay pa nga at hindi mataniman yung area na tinitirhan na mismo ng mga crayfish. 5 o'clock guys, babalikan natin siya. Okay, let's go. Guys, babalikan na natin yung net na nilagay natin kanina dun sa dam. Titingnan natin kung may nahuli. Tingin ko meron. Papawa? Ito mo yun. Nay? O, dyan. Tamis kami do. Ito yung kabuuan ng dam. Pagka sobrang init guys, natutuyot yan. Tapos makikita mo na lang may mga isda dyan na koi. Let's go! Napakaganda naman ang ilog dito. First time ko lumapit dito kasi madamo dito guys. Kaya hindi kami nagpupunta ni Papa. Since katatabas lang ng mga damo, ayan, malinis. After 3 hours guys, kasi nakatulog kami ni Papa dahil nag-aayos kami ng kwarto. Uy, kids kita yung my love. Black bass zero? Oh, may black bass daw guys. Hindi mo kasi kinakain dito yun kahit na may isda naman dito. Maraming isda dito, kaya lang hindi kinakain. Lino na tubig, ayan oh. Wow, chichay sa kanangatak sa uro. Tingnan natin kung may laman siya. Tingnan natin guys. Zarigani yung gusto ko, wag isda. Wala. Zarigani ganay. So sad guys, wala siyang crayfish. It's 0. Sad. So hahanap tayo ng iba pang dam or yung tubigan na pwede tayo makahuli ng crayfish. Last chance natin guys dito sa farm ko. Ayan na yung mga pananim natin, no? Lalaki na nila, di ba? Mabilis lang din 2 months ang nagdaan. Ang talong natin ang lalago na. Kamote. Look. So ito yung dam dito sa farm ko. Marco Corigomis tayo. Ayan, so dito tayo maglalaglag. Titingnan natin kung meron. So tingnan natin dito sa mababaw lang. Dati kasi talagang ang dami dito guys. Kitang-kita mo talaga. E mula nung nakita ko yung mga pagong na dumami, parang lumaki sila. Yun nawala. Yan.
So titingnan natin kung ano ang meron dyan at paano sila nakakapasok at nakakalabas. Tapos yun na nga, bago kami umuwi ng bahay, dahil malapit lang to sa amin, nagpark lang kami saglit. Tapos pumunta kami dito kung saan ay balunto nung sinaunang panahon. Nasabi ni Papa ay marami daw dito. At dinala na ako dati ni Akari dito tsaka nung kaklase niya nang huhuli rin kami ng zarigani. Pero wala akong nakita noon. Ewan ko lang ngayon. Ang dami toksang uro, Marco! Ang dami, guys! So, ayan guys, meron na tayong gamit. Ito yung binili natin sa Daiso, nalagayan nila. And then meron tayong pae na binili lang din sa Daiso. Tapos ito yung panghuli natin ng bang isda yun. Basta yun yung isda na yun. Sa bato-bato kaya maigsi lang siya. Ang dami guys. Ano to? Ayan siya. Ayan, nakikita niyo yan? Yan siya. Yan sayang. Dami ko nakikita nakatago lang sila sa mga dahon-dahon. Okay, start tayo. So ayan guys, habang hinihintay ko si Papa, nakuhanin niya yung net at dito na lang natin isi-set up. Ako naman ay nag-fishing na. Tapos, gamit lang natin dito ay yung nabili ko lang din sa Daiso na parang pinato yung puset. Etong balon na to guys, mababaw lang siya. Tapos may lumalabas na tubig na galing sa ilalim. Kaya yung tubig dito ay mas malinis pa din kumpara dun sa mga kanal-kanal lang na nakikitaan ng mga crayfish. Kaya malinis pa rin to kumpara dun sa iba. Tapos ayan nga, sa dami ng dahon niya sa ilalim, hindi ko makita yung iba kasi nagtatago talaga sila sa pinakailalim. Malalaman mo na lang yung mga adult nasa ibabaw at kulay pula sila. Yung iba kasi kapag kabata pa ay hindi pa masyadong kita, parang kulay lupa yung kulay nila. Sobrang gigil ng lola nyo na mahuli sila. Napakatahimik ko dito at wala talaga akong masabi kasi nga hinihintay ko na magsilapitan sila doon sa pain natin. Finally, meron na nga akong nahuli kung saan ay hinintay ko na muna na maamoy-amoy niya at kagat-kagatin nyo yung ating pain. Syempre, sino ba naman na makakaresist nito? Napakasarap ng kanyang amoy at lasa dahil pusit nga siya. At sobrang tuwan-tuwa ang lola nyo at talaga naman nakaka-addict at sabi ko nga pag uwi ko ng bahay ay tatawagin ko si Akari para dalawa kami. Kaya lang si Akari kasi pagka ganitong summer ay takot na takot talaga sa mga insekto yun, lalo na tapos kung makikita nyo, meron din mga bumibitaw kasi nga nakikita ko isa lang yung ginagamit nilang sipit. Siguro talagang matatalino sila dahil alam nila bakit biglang may pagkain na ganito kasarap dito sa area na to. Kaya ang nakikita ko guys, isa lang yung ginagamit nilang sipit at ginagawa ko, hinihintay ko na maging dalawa. Ang ibig sabihin nun ay sarap na sila at ayaw na nilang pakawalan. Kaya dun ko pa lang sila nahuhuli. At ayan nga, ayaw pang bumitaw ng isa kasi sobrang sigurong nasasarapan siya. Kaya ayan, adik na adik siya. At pagpasensyahan nyo lang guys kasi kung hindi ko na-focus yung pagkuha dahil habang hawak ko yung aking cellphone ay hawak ko naman yung fishing rod. Kaya hindi ko minsan nakikita ko ano na yung ginagawa ko. At ako na nagsasabi sa inyo guys, nakaka-addict gawin to. Kaya lang nga yung asawa ko ay gusto nang umuwi at iwan na lang daw namin yung aming net. At ayan na nga guys, nakatatlo na kagad tayo at ang trip na trip talaga ng lola nyo ay yung malalaki kaya lang mas mahirap silang hulihin kumpara doon sa maliliit. At tuwing uwi na din nga yung lolo nyo kasi bukod nga daw sa marami pa siyang gagawin ay napakalamok din kaya lang yung lola nyo nagtitiis. Alam nyo yung lola nyo kahit na matanda na yan, nakikita nyo nagiging isip bata kapag mga ganitong adventure. Sino ba namang hindi maa-addict kapag ganito kadami yung nakikita mo at gustong-gusto mo talagang mahuli sila lalo tong malaki na to kaya lang napakatalino niya. Tanay yung bitaw. Tapos sabi ko lang kay Papa, huhulihin ko lang to pinakamalaki na to dahil kanina pa ako nanggigigil dito bitaw ng bitaw. Hanggang sa finally, ayan, nakuha na din natin siya sa wakas at yan na nga ang signal na dapat na kaming umuwi dahil ang asawa ko ay gutom na sabi ko sa kanya, hindi ko kayang hawakan dahil natatakot ako masipit. Kaya naman ang ginawa ni asawa ay nagpasipit siya para malaman ko kung masakit ba o hindi. Ayun nga, sabi niya ay hindi naman masyadong masakit. Pero ayoko pating hawakan. Pero dahil mag-aalaga tayo na ito, kailangan natin matutunang humawak ng mga ganitong classic crayfish. O diba, hindi ka matutuwa dito sa asawa ko, nagpasipit na yan pero nakikita nyo nakangiti pa din siya. So yun yung huli natin gamit yung ating guys, yung ating pain. Nakakatuwa. Ayan na sila. Meron na tayo. Tapos ayan na nga, sinetap na ni Papa yung ating pain at mamaya babalikan na lang daw namin. So ayan, dito natin ilalagay guys. Tapos tingnan natin kung magpapasokan sila dyan. Guys, ang saya ng lola. Nakakuha tayo ng 6 rapiki. Rapiki to tayo. Pero meron pa dito mga 20 pieces pa siguro yan guys. So naglagay tayo ng trap. At least naka-anin tayo. Tapos ayan nga, paglipas lang ng 2 oras guys, bumalik kami kasama ko na si Akari at babalikan nga natin yung net na iniwan natin.
Tapos sabi ko sa kanya, magbalot ka ng pantalon plus ng jacket kasi sobrang dami ng lamok. Yan nga, para hindi siya magsisigaw. Yan kasi yung pinaka-hate nilang mag-ate talaga, yung mga insekto, lalo na yung lamok. Tapos nagdala na rin ako ng net kasi tingin ko mas madaling manghuli kapag ka may net. Kasi nga pag inaangat, bumibitaw. At least yan, pag bumitaw siya, nasalo ko na kagad siya sa ilalim. Kaya mas nakadami kami agad ni Aka. At doon sa mga magbabalak manghingi sa akin ng buhay, pasensya na kayo guys, hindi ko kayo mapapagbigyan. Gusto ko man kayong bigyan ay ayaw ng asawa ko dahil nga mahigpit na pinagbabawal ang pagbibigay ng buhay na crayfish dahil baka padamihin nyo tapos nagsawa kayo ay itapon nyo sa ilog at magiging kasalanan ko pa. At kahit maghanap pa kayo sa online, wala kayong makikita nagbebenta ng buhay na crayfish kundi boiled crayfish na. At doon sa mga magtatanong at magtataka, aanhin ko to, syempre kakainin. Pero hindi ko na muna siya agad-agad kakainin. Aalagaan muna natin to ng ilang buwan hanggang sa maging malinis sila. Kasi nga dahil nasa wild sila ay medyo may amoy pa yung mga ganitong klaseng crayfish. So ayan guys, isi-check natin yung ating pain. Kung gaano kadami yung ating nahuli. So guys, i-check natin. Jajan! Sigaw ko na Papabi ko rin sa Rio. Misite. Jojong! Guys, ang daming problema. Tapos dito natin siya bubuksan sa zipper. Dahil mga bobo sila. Sila ba sa mga kawala? Ay, may isa pa. Ang liliit guys. Mga kodong, mga bata pa. Ayan. Ko? Hindi ko. Hindi ko yun guys. Hindi mo ba? May isa pa ako nakita eh. Ang dami natin nakuha ngayon. Ayan. Ang lalaki. Bukas mas madami yan. At sabi nga ni Papa ay madudumi daw yan at maraming bakterya. Kaya mga hapon di talaga kumakain yan. So gagawin natin, ipipet natin siya hanggang sa maging malinis sila. No? Ayan. At ililipat natin sila dun sa mas malaking batya para mas maging sila stress free. Ayan guys, ang ginawa natin. Meron tayo dito batya, tas mababaw lang. Tapos nilagay ko muna sila dito para mahugasan sila kasi may mga putik-putik yan. Tapos hulihin natin sila ngayon, saka natin sila ilalagay ulit doon. Ayan. Okay. So lagyan na rin natin siya ng mga bamboo. Yung mga bamboo na yung mga pinagputulan ko yan. Para may pagtataguan sila kasi sabi nga ay mahilig sila magtago. Ayan o, kasi may balat eh. Ayan o guys, so tignan nyo. Bagong bagong palit ng balat. Ayan, welcome sa bago niyong bahay. Lagyan natin sila ng ganito guys, para lagyan natin sila ng net kasi baka mamaya kainin sila ng ibon. Alam niyo na, yung mga nagpupunta din kasi dito na ibon. At ito yung malaki. Ang laki niya guys. Pero mas malaki dyan yung nakuha ko dun sa pan ko dati. Doon sa ating farm, mas malaki pa dyan. Mas marami pang malaki doon. Hoping ay mahuli natin. Papadami din natin yan guys. At meron na tayong pang-ulam. So ayan na sila guys. Nalagyan na natin sila ng net. At ganyan yung itsura nila sa loob. Ayan mukhang masaya naman sila lahat. Diba? Meron tayong nilagay dito guys na solar na fountain. Ayan kapag kinukulan sila ng oxygen. So yun yung magiging pinaka-oxygen nila. Hanggat hindi pa natin naayos yung ating talagang paglalagyan sa kanila. So dyan na muna sila. Ang saya.